sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, tila nahulog sa isang mahiwagang lambung ng kababalaghan si Yep Ying, nakatitig ng walang kurap sa kumukulong berdeng cauldron sa kanilang harapan. Sa kabilang panig, si Xu Luochen ay nakatindig na parang matayog na haligi, mariing nagsasalita, bawat salita'y mabigat na parang ukit sa bato. Ang dakilang daw ay may 3,000 landas, walang mas mataas, walang mas mababa, ngunit sa loob ng pil daw, nakatago ang mga hiwagang bumabalot sa langit at lupa. Bahagya siyang yumuko, malamig ngunit mahinahong nagtanong, "Little brother Ye, sa iyong palagay, anong uri ng nilalang ang maituturing na pinakamakapangyarihang alchemist?" Bago sumagot, iniangat ni Yep Ying ang paningin sa kalangitan, tila sinusukat ang kawalan, mabagal at malalim ang kanyang tinig. Ang pinakamakapangyarihang alchemist, anong uri ng nilalang yun? Isang kilabot na pamilyar ang gumapang sa kanyang isipan. Sumilay sa kanyang alaala ang tinig ni Su Changyu, noong minsang itanong sa kanya, "Ano sa tingin mo ang sukdulang anyo ng espada?" Napabulong siya, halos para sa sarili, maaari kayang si second senior brother ay isa ring nakatagong maestro. Di nagtagal, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Yep Ying, marahan ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang sagot, "Senior brother Luochen, naniniwala ako na ang pinakamakapangyarihang alchemist ay nakatataas sa lahat, isang tableta lamang ang kayang magdala ng libu-libong mandirigma sa sukdulang pagkahumaling." Dagdag pa niya, mas tumitibay ang tinig, kahit gaano kakatalino o kahusay, may hangganan ang lahat, ngunit ang isang alchemist, kayang suwayin ng langit at baguhin ang kapalaran. Sa kanyang isipan, sumulpot ang isang matingkad na larawan, isang nilalang na may nakalutang na berdeng pil sa palad, kumikislap na parang bituin, isang life extension pill lamang, patuloy niya, ay kayang magpahaba ng buhay ng pinakamatatag na cultivator, 100, o kahit 1,000 taon pa. Kaya't kahit ang pinakamakapangyarihang cultivator ay napipilitang magbigay ng sukdulang paggalang, gagawin nila ang lahat upang maging kaibigan at kapanalig ng ganoong tao, at sa gayon, ang kapangyarihan ng alchemist ay nagiging higit sa lahat. Ngunit sa halip na sumang-ayon, itinaas ni Xu Luochen ang kanyang ulo, malamig ang titig, at mariing winika, mababaw, isang iglap ng katahimikan, sa kanya idinugtong, "Mag-isip ka pa ng mas matindi." Napasinghap si Yep Ying, bahagyang nanlaki ang mga mata, "Kung gayon, senior brother, marahil ang pinakamakapangyarihang pil ay yaong kayang lubos na baguhin ang katawan ng isang tao, mula sa pinakawalang saysay na talento tungo sa pinakamakinang na cultivator sa ilalim ng langit at lupa, kaya nitong paladuhin ang kapalaran, at marahil, diretsyong akyatin ang imortalidad." Ngumisi si Xu Luochen, malamig at tiyak, mababaw pa rin, tumindig siya ng mas matatag, at sa tinig na parang kumakaluskos ng kulog ay idinagdag, "Ang tunay na pinakamakapangyarihang alchemist ay hindi na gumagawa ng mga pil, kundi pinipino mismo ang langit at lupa. Bawat pil na kanilang nililikha ay isang sariling mundo, iyon ang sukdulan ng kapangyarihan." Napakunot ang noo ni Yep Ying, tila nilulunod ng bigat ng ideya, "Pinipino, ang langit at lupa," bulong niya, "bawat pil, ay isang mundo." At habang unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib, sumiklab sa kanyang isipan ang isang nakakayanig na pag-unawa, ito, kahit sa lahat ng web novels na nabasa ko bago ako tumawid, kailanman ay hindi ko nasalayan ang ganitong uri ng nakapangingilabot na alchemist. Patuloy na nagsalita si Yep Ying, at sa kanyang imahinasyon ay lumitaw ang isang gintong pil na kumikislap na parang araw, nagbubuga ng liwanag na may halong kabanolan, mula rito, isang bugso ng hangin ang kumawala, damaloy sa buong mundo na tila ipinapahayag ang kapangyarihan nito. Lahat ay nagiging pil, ang langit at lupa bilang pil, ang sansinukob bilang pil, ang lahat ng pag-iral, nagiging pil, bulong niya, mabagal ngunit puno ng sindak, kay takot-takot na larangan nito. Sumiklab ang apoy ng pananabik sa kanyang mga mata, kung ganito kalakas ang pil daw, hindi ito pahuhuli sa sword daw, halos mapasigaw siya, handa na ulit akong lumaban. Sa sandaling yun, mahina akong tumindig si Yep Ying, tuwid ang likod, at nagtanong, "Second senior brother, hindi mo naman siguro naabot na ang larangang ito, hindi ba?" "Ah, parang ganun na rin," tugon ni Xu Luochen, may kumpiyansa sa tinig. Parang tinamaan ng kidlat si Yep Ying sa narinig, nanlaki ang kanyang mga mata, halos mamuti sa pagkagulat, "Isa na namang nakatagong maestro, ano bang nangyayari sa sekta natin? Huwag mong sabihin lahat dito ay walang kapantay na mga master," dagdag pa niya sa isip, puno ng paghanga, "Wala namang dahilan para magsinungaling si second senior brother sa akin.
Habang umaapaw ang kasabikan ni Yep Ying, bahagyang napaubo si Shu Luochen, saka nagwika na may bahid ng asim sa mukha. Medyo maganda rin yung improv na yun, baka sobra na ang oras na ginugugol ko kasama si Su Changyu, hindi ito magandang senyales. Dagdag pa niya, habang sumisilay ang pilyong ngiti sa kanyang labi, sige nga, kung pinipino mo ang langit at lupa para gawing pil, pino ka ng isa para makita ko. Pagkatapos, bahagyang ibinaba ni Shu Luochen ang tingin, seryoso ang mukha, at mariing nagsalita, ngunit dahil hindi ka pa kailanman humawak ng pil daw, sa ngayon, ang maituturo ko lang sa'yo ay ang pinakapundasyon ng alchemy, na uunawaan mo. Agad namang tumugon si Ye Ping, kalmado at matatag, kung walang libu-libong maliliit na hakbang, hindi mararating ang libu-libong milya. Siyempre, senior brother, salamat sa iyong paggabay. Sa sandaling yun, itinuro ni Shu Luochen ang langit, bahagyang umisi, at may kumpiyansang tinig na nagsabi, sinasabi na ang lahat ng gamot ay may 3 bahagi ng lason, sa ilalim ng langit, bawat pil ay may taglay na kamandag, at kahit ang pinakamahuhusay na alchemist ay hindi ito lubos na maaalis. Ngunit ang ituturo ko sa iyo ngayon ay ang paraan ng paggawa ng pil na walang lason, walang bakas ng kamandag, walang anumang side effect. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, sumilay ang pilyo at maputlang ekspresyon ni Shu Luochen habang nagsasabing, kung maririnig ito ng kapwa ko alchemist, baka sampilin nila ako hanggang mawala ng malay, pero sige lang, kailangan kong ituloy ang palabas na ito. Patuloy na nagsalita si Shu Luochen, at sa hangin ay sumulpot ang isang nakamamanghang ilusyon, isang dambuhalang nilalang na kulay crimson, kumikislap na tila naglalagablab sa sariling kapangyarihan, ang ugat ng lason sa isang pil ay nagmumula mismo sa mga halamang gamot na gamit sa paggawa nito. Mariin niyang wika, anumang tindi ng pagpipino, mananatiling magkasama ang bisa at ang kamandag. Sumunod na lumitaw ang isa pang nilalang, ngayon ay kulay lila, nakabalot sa mahiwagang liwanag, kapag nawala ang lason, kasabay nitong nawawala ang bisa ng gamot, dagdag niya, malamig ang tinig. Ang susi sa paggawa ng isang pil na walang lason, ay ang hindi paggamit ng anumang halamang gamot. Napanganga si Yep Ying, tila natigilan sa bigat ng revelasyon, walang sangkap, kung ganun, ano ang ginagamit mo para magpino ng pil? Habang nanatili siyang tulala at nakatitig dahil sa kanyang mga narinig, ngumisi ng bahagya si Shu Luochen at mariing nagtanong, nakakatawa pakinggan, hindi ba, medyo, mabilis na tugon ni Yep Ying, halatang naguguluhan. Ngunit tumindig si Shu Luochen ng mas matatag, kumpiyansa ang tinig, tandaan mo, hindi ka naniniwala dahil hindi mo pa nauunawaan, itinaas niya ang ulo, malamig ang ekspresyon, katulad noong mortal ka pa, kung may nagsabi sa'yo noon na may mga sword immortal na kayang buksan ang mga tarangkahan ng langit sa isang hampas, maniniwala ka ba? Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Yep Ying na parang batang nakadiskubre ng bagong mundo. Second senior brother, gets ko na. Parang yung kasabihan tungkol sa palakang nasa ilalim ng balon, tama. Tama, mariing sagot ni Shu Luochen, kasabay nito, sumulpot ang imahe ng isang dambuhalang puno sa ilalim ng gabi, habang mga kaluluwang kulay lila ay hinihigop ng malamlam na liwanag ng buwan, ang buhay ng mga halamang gamot ay nagmumula sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Paliwanag niya, ang espiritual na enerhiya ay dalisay, ngunit sa paglaki nito, nadudungisan ito ng 5 elemento, dito nagmumula ang karumihan. Nagbago ang tanawin, ngayon ay isang kumikinang na liwanag na bughaw, tila pinanday mula sa mismong himpapawid. Ang pagpipino ng isang pil na walang lason ay nangangahulugang itatapon ang lahat ng hilaw na sangkap at tuwirang kukunin at kokondensahin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang maging sukdulang pil, dagdag niya, walang sangkap, tuwirang pipinuhin ang pinakamataas na uri ng pil. Nanlamig ang ekspresyon ni Yep Ying, at bamulong sa sarili, posible ba talaga yun? Ngunit agad din niyang inisip, kung tutuusin, may loika naman, ang mga halamang gamot ay isa ring anyo ng espiritual na enerhiya, kaya bakit pa dadaanin sa paligoy-ligoy? Ngumiti siya, at may siglang nagtanong, tama, senior brother, posible bang kahit isang tulad ko na walang spiritual root ay makainom ng Chirify ng pill para tumaas ang aking espiritual na lakas? Mahinaong sagot ni Shu Luochen, posible, oo, pero walang gumagawa niyan. Bakit naman, tanong ni Yep Ying, puno ng pagtataka. Bago tumugon, hinawakan ni Shu Luochen ang kanyang baba, ipinikit ang mga mata, at mahinahong nagsalita, dahil napakahina ng epekto, at sobrang mahal ng Chirify ng pills, upang mapalusog ang mga ugat espiritual sa ganitong paraan, kailangan ng napakahabang panahon at tuloy-tuloy na supply ng pills,
Idinugtong pa niya, kahit ang pinakamalalaking sekta o angka ng mga cultivator ay hindi kayang tustusan ang ganoong konsumo. Sa narinig, dumilim ang mukha ni Yep Ying, mabigat ang tinig, tulad ng inisip ko, tulad ng hinala ko, at may dagdag pang bigat sa damdamin, ngunit bakit parang mas lalo akong nadidismaya? Ano ang dapat kong gawin sa problema ko sa espiritual na enerhiya? Sa sandaling yun, tiningnan siya ni Shu Luochen at kalmadong nagsabi, sige, magsimula na tayo. Tuturuan ka muna ng iyong senior brother ng pinakapundasyon ng alchemy. Agad namang tumango si Yep Ying bilang tanda ng pagsang-ayon. Nang makita ito, bahagyang ngumisi si Shu Luochen at lihim na nag-isip, napakabuting bata, Su Changyu, ngayon mo makikita kung paano maging isang tunay na guro, ni Kititing na pasensya wala ka, paano mo mamanahin ang posisyon ng sect master kung ganyan ka, at may kumpiyansang idinagdag sa sarili, marahil, dapat ko ring subukang agawin ang posisyon ng sect master balang araw. Lumipat ang tanawin sa Silent Forest Mountains, kung saan sa ilalim ng gabi ay bumabalot ang dilim sa malawak na kagubatan. Sa pusod nito, naglalakad sina sect master Tai Hua at Su Changyu, tahimik na tinatahak ang landas. Bahagyang sinulyapan ni Su Changyu ang kanyang master at mariing nagtanong, Master, sigurado po ba kayong ayos lang na si junior brother Luochen ang magbantay sa batang disipulo mag-isa? Umiling si Sect Master Tai Hua, mariin ang tinig, Luochen, ayos lang siya, ang batang iyon ay may likas na kapanatagan at matatag na isipan, anuman ang mangyari, kaya niyang harapin, idinugtong pa niya, puno ng tiwala, walang dapat ipag-alala. Ngunit biglang may kaluskos mula sa likuran ni Su Changyu, nanlamig ang kanyang ekspresyon, muntik nang mapasigaw sa takot, ano yung tunog na yun, mariin niyang tanong. Mula sa masukal na palumpong, mabilis na tumalon palabas ang isang daga at kumaripas ng takbo. Nang makita ang reaksyon ng kanyang disipulo, halos himatayin sa katatawa si Sect Master Tai Hua. Tinuturo niya si Su Changyu na ngayon may nahihiyang mukha. Hahaha, daga lang yan, tingnan mo kung gaano ka natakot, at tinatawag mo pa ang sarili mong cultivator. Napahawak siya sa tiyan sa sobrang tawa. Sabi ko na sayo, sa gilid lang tayo ng Silent Forest Mountains, wala kang makikitang malalaking demonic beast dito. Ngunit habang abala siya sa panunukso, sa kanilang likuran ay unti-unting sumusulpot ang isang dambuhalang demonic beast na tigre, mabigat ang bawat hakbang nito, at palapit ng palapit sa kanila, habang wala silang kamalay-malay.